bawat isa sa maikling panalangin. Inaaniyahan ko po si Sekretarya Quezea upang manguna. Pero po ay tumayaw na po. Ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon naming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa panibagong araw na ito. Salamat po sa kaligtasan sa buhay at sa pagkakataong kami ay makapagsilbi sa aming kapwa-kabataan. Naway pagkalooban niyo po kami ng karunungan upang ang aming mga desisyon ay maging makabuluhan at makatarungan. Ipagkaloob niyo po sa amin ang pagkakaisa, malasakit at dedikasyon na higit sa aming sariling interes. Naway maging matagumpay ang pulong na ito at ang lahat ng aming mapagkasunduan ay magdulot ng kabutihan sa buong barangay. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ng inyong anak. Amen. Ang pulong na ito ay formal na ipinatawag upang talakayin ang mga bagong panukala at programa ng ating sangguniang kabataan para sa darating na buwan. Sekretarya Quezea, maaari mo bang ilahad kung paano isinagawa ang pagtawag sa pulong na ito? Opo, Ms. Chairman. Nagpadala po ako ng mensahe sa group chat ng SK upang masigurong lahat ay may kopya sa pag-aniya. Maraming salamat, Quezea. Ngayon ay itala natin ang mga dumalo. Ang mga opisyal na presenta ngayong araw ay sina SK Chairman Honorable Cristina Cantones, SK Secretaria Quezea Castro, Presiding Officer Honorable Amir Palermo, SK Treasurer Honorable Althea Biason, SK Kagawad Honorable Dina Prieto, SK Kagawad Honorable Ford Cordeta. Sekretarya Quezea, maaari mo bang basahin ang tala ng nakaraang pagpupulong? Opo. Noong nakaraang pulong, narito po ang mga itinalakay. Pagpaplano ng clean-up drive, pagtatalaga ng mga committee heads para sa linggo ng kabataan, paglalaan ng pondo para sa sports equipment, pagpapasa ng resolusyon ukol sa tree planting activity, pagsasaayos ng schedule para sa mga proyektong isasagawa sa buwan ng Hulyo. Wala pong naging pagtutol, ngunit may mungkahi si Honorable Dina na dagdagan ng budget para sa sports equipment. Ito po ay pinagtibay ng lahat. Kung walang nais ipabago, itinuturing natin pinagtibay ang tala ng nakaraang pulong. Ang ating mga panukala ngayong araw ay nakatuon sa edukasyon, kalusugan, kalikasan, kumpanya kontra droga at terorismo, at mga sosyo-kultural na gawain para sa kabataan. Layo nating mas mapalakas ang kabuuang kapakanan ng ating komunidad. Ang mga panukala ukol sa edukasyon, sapagkat ito ang nagsisilbing haligi ng kinabukasan ng kabataan. Sa pamamagitan ng mga programang ito, hangad nating palawakin ang kaalaman at oportunidad ng mga kabataan nasa ating barangay. Narito ang mga panukala. Una, ang pamimigay ng school supplies sa mga batang mahihirap. Pangalawa, paglulunsad ng libreng tutorial program tuwing Sabado. Pangatlo, pagpapatayo ng reading corner sa barangay hall. Pang-apat, paghikayat sa mga out-of-school youth na bumalik sa pag-aaral. At panghuli, pagsasagawa ng seminar tungkol sa kahalagahan ng edukasyon. Maaari ka magsalita, Honorable Tia. Madam Chairman, mungkahi ko po ang Back to School campaign kung saan magbibigay tayo ng inspirasyon sa mga tumigil sa pag-aaral upang sila ay muling makabalik. Mahalagang kampanya iyan, Althea. Iminumungkahi kong isabay ito sa pamimigay ng school supplies para mas epektibo. Maaari ka magsalita, Honorable Dina. Pwede rin po tayong magdaos ng career guidance at mental health seminar para sa senior high students at college level. Dayan, maaari tayong makipag-ugnayan sa mga guro at guidance counselors ng lokal na paaralan. Maaari ka magsalita, Honorable Ford. Chairman, iminumungkahi ko pong gumawa ng reading center na bukas tuwing weekend para sa mga estudyanteng gustong mag-aral sa tahimik na lugar. Sang-ayon ako, pwede natin gamitin ang barangay hall sa hapon bilang reading center. Ngayon naman, dadako tayo sa usaping pangkalusugan. Isang mahalagang aspeto ng ating serbisyo para sa kapakanan ng kabataan at buong barangay. Narito ang mga panukalang naglalayong mapanatili ang malusog at masiglang pamumuhay ng bawat isa. Una,
libreng medical check-up tuwing huling Sabado. Pangalawa, feeding program sa mga daycare. Pangatlo, libreng vitamins at gamot para sa mga bata at matatanda. Pang-apat, clean-up drive para iwas sakit. At panghuli, blood pressure at sugar level check-up sa tulong ng Barangay Health Center. Gusto ko pong imungkahi na magdaos tayo ng health and wellness seminar. Sakop po nito ng mental health, nutrition at physical fitness. Tama, Amir. Lalong-lalo na ngayong maraming kabataan ang nakakaranas ng anxiety at depresyon. Sige, Honorable Dina. Chairman, pwede po rin tayong magpatayo ng simpleng fitness area sa isang parte ng barangay. Pwedeng maglagay ng pull-up bars or stretching post. Maganda yan, Dina. Maaari tayong humingi ng suporta mula sa LGU para sa kagamitan. May gustong sabihin si Sekretarya Kizia. Maari ka magsalita. Chairman, kailangan rin po natin isamang anti-dengue drive. Ininumungkahi ko ang regular na fumigation tuwing tag-ulan. Agreed. Ipapaayos ko agad ang schedule sa Barangay Health Center. Dadako na naman tayo sa isang pinakamahalagang bahagi ng ating advokasya bilang mga kabataang lider. Ang pangangalaga sa kalikasan. Narito ang mga panukala. Una, tree planting activity sa mga bakanteng lote. Pangalawa, regular na clean-up drive. Pangatlo, paglalagay ng segregated trash bins. Pang-apat, information drive sa tamang waste segregation. At panghuli, Barangay Green Day tuwing huling linggo ng buwan. Maari ka magsalita, Honorable Paul. Chairman, magandang dagdag po siguro ang proyektong Adapt a Tree, kung saan bawat kabataan ay magiging responsable sa isang puno. Napakagandang idea. Pwede isama ito bilang requirement sa linggo ng kabataan. Honorable Tia, maari ka magbigay ng idea. Suggestion ko rin po na magdaos tayo ng poster making contest tungkol sa kalikasan. Pwede itong gawin tuwing Green Day. Sang-ayon ako. Isa rin itong paraan upang mapaunlad ang creativity ng kabataan habang pinapalalim ang kamalayan sa kalikasan. Maglunsad din po tayo ng No Plastic Week sa buong barangay upang turuan ang kabataan ng kalagahan ng pagbabawas ng basura. Mainam. Ipapastil natin ang guidelines para sa No Plastic Week at hikayatin ang bawat purok na sumali. Isasagawa natin ang pagboto para sa mga iminumungkahing proyekto. Narito ang naging resulta ng mga isinigawang pagboto. Pagboto sa pagsasagawa ng tree planting activity ay lahat ay sang-ayon. Pagboto sa paglalaan ng pondo para sa school supplies, lahat ay sang-ayon. Pagboto sa pagbuo ng KKDAT Youth Officers, lahat ay sang-ayon. Pagboto sa pagsasagawa ng Cultural Night, lahat ay sang-ayon. Sa pagboto sa pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa mental health awareness, ay lahat ay sang-ayon. Maari ka magbigay ng suggestion, Honorable Board. Upang masigurado ang organisado at maayos na daloy ng mga aktibidad, narito ang mga itinakdang petsa para sa bawat proyekto. Nasa mga papel ang mga naitinalagang petsa ng mga aktibidad, Madam Chairman. Kung iyong pahihintilutin, Chairman Christina. Sige, Sekretarya. Pamamahagi ng school supplies, August 12, 2025, Tuesday, 9 a.m. Barangay Health Day, August 17, 2025, Sunday, 8 a.m. Tree planting activity, August 24, 2025, Saturday, 6:30 a.m. KKDAT Orientation Seminar, September 1, 2025, Sunday, 8 a.m. Cultural Night, September 21, 2025, Sunday, 6 p.m. Kasabay nito, inihanda rin natin ang panahon ng paghahanda at koordinasyon para sa bawat proyekto. Ang panahon ng paghahanda at koordinasyon, pagbuo ng mga committee, August 5 to 7, 2025.
Pagpapakalat ng impormasyon at paanyaya simula August 6, 2025. Pagkonsulta sa Barangay Health Center, Paaralan at PNP, August 8, 2025. Pagsasaayos ng venue at kagamitan, araw bago ang bawat aktibidad, pagsusumiti ng ulat matapos ang aktibidad sa loob ng 3 araw matapos ang bawat gawain. Upang maisakatuparan ang mga proyektong ito, narito ang iminumungkahing budget na naaayon sa bawat sektor. Ito ang iminumungkahing halaga ng budget. Edukasyon, 30,000 pesos. Kalusugan, 25,000 pesos. Kalikasan, 20,000 pesos. Kikidad, 18,000 pesos. Sosyo-kultural, 18,000 pesos. Yun ang mga budget po. Maaari ka na magsabi sa iyong idea o katanungan, Honorable Dina. Paano naman ang ating paglalaan ng budget? Pagbili ng kagamitan tulad ng school supplies, medical kits, punla, sound system at iba pa. Sige, Honorable Ford, anong ayong masasabi? Pagkain at transportasyon ng mga kalahok, volunteers at facilitators. Oo, at pagpaparehistro o permit fees kung kinakailangan para sa mga aktibidad. Ang lahat ng ito ay bahagi ng masusing pagpaplano upang masigurado ang transparency, accountability, at maximum na epekto ng bawat proyekto para sa kabataan at komunidad. Maraming salamat po. At sama-sama nating isulong ang mga programang magkapaangat sa kabataan, hindi lamang para sa ngayon, kundi para sa kinabukasan. Sekretarya Tizea, ibigay mo sa amin mamaya ang ating minutes sa pagpupulong doon sa ating GC. Masusunod po. Wala na bang ibang suwestiyon, mga katanungan? Kung wala na, ay dito magtatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat sa lahat.